Got na ako, gusto ko ng karne. Sabi ni inay, si itay daw ay si prinsipean. Pinakamayamang may kapansanan sa buong lungsod. Ayaw na raw niyang mabuhay ngayon. Sakto, pwede pa akong dumalaw kapag siya ay namatay. Tapos, mamanahin ko ang yaman niya. Huwag po, prinsip. Kung aalis po kayo, ano na mangyayari sa Anwang Mansion? Hindi mahalaga sa aga, timing lang kailangan. Kakakilala lang, may handaan na agad. Teka lang, saan nanggaling ang maruming to? Parang unggoy siya. Anong klaseng batang ligaw to? Ihagis na lang at sunugin. Itay, di mo alam ang usapan. Itay, prinsipe po tawag sa batang ito. Itay pa nagtuturo kay prinsipe paano magbigti. Anong sinabi mo? Oy, special na tali yan, para sa galang aso. Matindi ang friction nito. Saan galing ang singil ng utang na to? Di pwedeng magkamali sa sandali ng pamana. Itay, oh, aalis ka na. Pwede bang ibigay mo muna yung jade? At saka yung mga yun, oh, mukhang mahalaga lahat ng yan. Saan na yung titulo ng bahay at lupa? Password ay mali. Kanino ang susi ng bodega? Sige, pahinga ka na, itay. Tuwing una at kinsenas, magsusunog ako ng papel para sa iyo. Siguradong yayaman ka rin diyan. Ikaw pa rin ang pinakamayaman sa ilalim. Prinsip, itong dugo, 3 taon na ipon na dugo sa jade, napalabas pa ng batang to. Ah, gusto mong magmana? Karapat-dapat ka ba? Itay, buhay ka pa pala. Sayang dugo niyan, sayang iluwa lang, nawala rin. Gusto mo kumuha ako ng mangkok para saluhin? Pwede bang gawing bulalong dugo yan? Utos ng hari, dumating na. Prinsipean, pinapatawag ka agad ni mahal na hari. Ito na yata si Little Princess. Ayon sa hari, dapat isama rin si Little Princess. So, ibig sabihin, si Lolo Hari na to. Mas malakas pa kay Itay, ah. CJ, ayos yan. Aatake ba? Hayaan mong makita ng hari kung anong ugali ng apo niya. Pati tasel ng kortina, perlas lahat. Itay, mataba ka pala talaga. Kailangan niyo pa siyang habaan ng buhay. Titigan mo pa, hugutin ko yung mata mo. Itay, baka malaglag yung perlas. Bantay lang ako para sa iyo. Iniwan mo ko rito, pabayaan na lang. Gusto mong iwanan ako? Imposible, papasok tayo sa palasyo. Kumpirma ng pagkakakilanlan. Siguraduhin ang karapatan mamana. Pinakamahalagang oras. Itay, hintayin mo ako. Itay, huwag mo iwan si Tangtang. Yung malamig ang mukha na prinsipe sa wheelchair, ang bilis tumakbo. May sunod na parang batang putik na unggoy. Tatlong taon na mula nung laban at naputol ang binti. Ang pinaka-proud na anak ng hari naging inutil. Gusto na lang mamatay. Ayaw makipagkita kahit kanino. Ngayon, pumasok ng palasyo para lang sa bata. Lolo Prinsip. Ito. Ito na si apo ng hari. Ginto kasama ng sahig. Mas mayaman talaga sa palasyo. Lolo Hari, tulungan mo po si Itay. Sobrang hirap po si Itay. Anong kalokohan na naman ang batang to? Itay, sobrang hirap tayo. Walang bigas sa bahay. Kanina sa bahay, si Itay, dahil sa gutom, muntik magbigti. Sabi niya, mas mabuti pang mamatay para may kanin pang bata. Ano? Walang kwenta ang sinasabi. Kailan ako? Itay, huwag ka nang itago. Lolo Hari, tingnan mo. Ito yung tali ni Itay para magbigti. Dinala ko na. Sabi ni Itay, niloko raw ng masama ang pera ng prinsipe. Buhay lang siya, pabigat pa. Litsan, ayokong mamatay si Itay. Mas okay pang magutom basta huwag lang mamatay si Itay. Kung nilustay mo ang pera, anong mamanahin ko? Wala akong mapapasa.
Inaapi ang prinsipe na may kapansanan. Nawawala ng pag-asa, nagtipid para sa anak, trahedya na buhay. Walang hiya, ang buong Anwang Mansion, napabuli pa. Dapat mamatay lahat ng tagapamahala sa loob. Itay, tumahimik ka. Alam ko namang proud ka kaya di mo sinasabi. Mabait mong anak, naghirap ka tuloy. Bata pa lang, iniisip na ang Itay. Hindi po ako nahihirapan, Lolo Hari. Basta may pangkain si Itay. Kahit lupa, kainin ko. Bigyan ang Anwang Mansion ng 10,000 ginto. Bibigyan ng 100 putahe galing sa kusina ng hari. Ang mga nagnakaw o nagtabas ng pondo ng Anwang Mansion. Paluin lahat hanggang mamatay. 10,000 ginto. Yayaman tayo, ang galing magdrama. Salamat po, Lolo Hari. Mabuhay si Lolo Hari ng matagal. Ang bait na anak. Dito ba para magkakilala? Parang gusto akong pagalitin at palibhasa. Diretso gusto ang pamana. Ayos naman, hahaha. Haringyong ay naghihintay makita ang hari. Tama, tama. Yung batang prinsesa ng Anwang Mansion, nahanap na. Kasama na nila ngayon. Oho. Yung peking anak, si Sumi, ang paborito kong tiyahin, dala-dala ang impostor. Nahanap na yung batang prinsesa ng Anwang Mansion. Oh. Lolo Hari, may naghanap pa ba kay Tangtang? Pagbati sa hari. Ling-er, bilis, batiin mo si Lolo Hari. Lolo Hari, miss ka na ni Ling-er. Bakit may isa pa? Naku, saan galing ang batang pulubi? Bakit andito sa private na lugar ng hari? Ang baho po, mahal na hari. Baka madumihan pa ang katawan ni hari ng maruming iyan. Saan galing ang batang babae, kapatid na lalaki? Dinadala mo pa kay Itay. Hindi ka ba nahiya? Parang walang alam na batang spoil. Pinahiga na sa lupa at pinagalitan. Tingnan natin paano siya magdrama ngayon. Tiyahin, mahina na memorya mo. Ako si Suksya Otang. Sinanay ko si Suyingsu, kapatid mo. Di ba ikaw ang nag-iwan sa akin sa sementeryo noon? Hari, sana makita mo ang totoo. Sinungaling ang babae na yan. Si Ling-er lang ang tunay na anak ni Prinsipean. May alaala ako galing kay ate, ebidensya iyon. Ako nagbigay niyan kay Yingsu noon pa. Haha. Nilakad mo pa ako. Ako si Suksya Otang, gusto ko lang yumaman. Di ako nagpapaloko kahit kanino. Ibalik mo yan. Akin yan, kayamanan ko yan. Lahat ay akin lang lahat yan. Walang galang, saan galing ang batang babaeng to na naglakas loob saktan ang pamangkin ng prinsipe? Mga tao, hilahin siya at pataayin. Tapos na ako. Laking gulo nito ngayon ah. Yung titig, siya yung war god na kinatatakutan ng ibang bansa. Di ba inutil na siya ngayon? Hindi pa patay ang prinsipe. Kailan pa? Kailan pa naging karapatan ninyong utusan ang mga tao ng prinsipeng An? Kahit ba may kapansanan, kahit masungit at matigas ulo. Pero parang astig siya ngayon. Ano pa hinihintay mo? Yung palawit na jade ay pamana mo rin. Kung ayaw mong kunin, hintayin mo na lang Pasko. Sige po, Itay. Awu. Hihi, aba, itong malungkot na palasyo ni Prinsipeng An. Sa wakas, medyo nagkabuhay na. Akin lahat to, akin lahat. Huwag kukunin. Ibalik mo sa akin. Sumi, may gusto akong sabihin sa iyo. Medyo magastos lang ang bagong buhay na to. Sabi ni Papa, pamana ko raw to. Akin lahat yan. Bago umalis si ate, ibinigay niya sa akin ang jade na yon. Paulit-ulit niyang pinaalala. Regalo pala yan dati ni Prinsipeng An kay ate bilang tanda ng pagmamahalan. May tinatagong tula raw sa loob niyan, sulat kamay pa ni ate. At may kakaibang mekanismo ang jade. Oh, sabi ni ate noon, tanging tunay na kamag-anak o minamahal lang makakabukas niyan gamit ang pakiramdam. Pag hindi nabuksan ng batang to, ibig sabihin peke siya. Noong araw, magaling din ang bunsong misis ng tatay ko sa tula. Kaya tiyak artistahin din ang mekanismong iniwan niya. Ang batang to ay parang palengke lang ang ugali. Pera lang ang alam niya. Baka nga di niya alam paano gamitin ang jade. Tula ng pag-ibig. Wala akong matandaan na binigyan ko ng jade noon yung babae. Parang di ko naman siya mahal noon ah. Natandaan ko lang, tiningnan niya yung jade. Sumimangot kasi hindi purong ginto, kiss eh. Tia, ikaw ba eh? Baka sobra ka nakatingin sa cheesy na romance comics. Puro kalokohan na lang sa utak mo. Tumigil ka dyan. Yan ang malalim na pagmamahal ng nanay mo sa prinsipe. Anong malalim? Sabi ng nanay ko, pinakamagandang linya ng pag-ibig ay simple lang. Naipadala na ang pera. Tula-tula pang yan. Nakakain ba yan? Pwede bang ipalit sa malaking patayon? Walang galang. Sa harap ng hari, puro amoy pera ka pa din. Lolo Hari, subukan ko ha. Pag di ko nabuksan, yung gintong susi, gintong hairpin, saka maging tagapagmana ng Prinsipeng An, isusuko ko lahat. Oh. Kung nabuksan mo. Eh di, gusto ko po yung kasuotan ni Tia na gawa sa tela ng ulap.
Aba, mahal yon, mga 50 taels yun. Pwede na rin gupitin, gawing pamunas. Sige, kung mabuksan mo. Di lang damit. Ulo ko, pwede mo pang gawing bola. Anong gagawin ko sa ulo mo? Wala namang halaga. Yayaman ako, swerte at yaman. Langit, tulong mo kami. Laozi, buksan mo na. Ha 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 ha. Kalokohan, sobra naman. Ha? Hindi impossible. Paano nabuksan ng ganito? Bakit hindi pwede? Sabi ng nanay ko, yung tawag ay pag nakita ng pera, gumagana ang mekanismo. Yung totoong gustong yumaman, mabilis ang kamay, kayang buksan yan. Iya, parang kulang ka pa sa ganid eh. Nakakatuwa talaga. Tara, tara, Lolo Hari, tingnan niyo po ang tula ng pagmamahal na to. Nakaka-inspire ba? Hihi. Oh. Ha. Muhan, sulat mo talaga to, di ba? Naalala ko, ganyan nga ang sulat mo noon eh. Malakas at matikas. Ha. Maliban kay Suying Suy na marunong sa pera, wala nang iba pang makakagawa nito. Totoo ngang siya iyon. Pero ano ba tong nakakahiya na pakiramdam? Papa, malinaw ebidensya o. Nakasulat sa papel, itim at puti. May utang kang 10,000 gintong tael kay mama. Si mama wala na. Ayon sa batas ng pera, ako unang tagapagmana. Babayaran ng anak ang utang ng ama. Ay, babae pala, babaeng panganay. 4 na taon na, papa. Taon-taon na lang. Dapat doble na, 20,000 na. Cash mo babayaran o pautang muna? Yung petsa sa resibo, yun mismo bago mawala si ate. Pinapatunayan na si Suksya Otang talaga siya. Swak na swak pa, parang malakas na sampal. Wasak lahat ng drama ko sa pagmamahalan. Anong tula-tula na yan? Anong romantic roman? Sa mata ni ate, si Prinsipeng an utangjero lang pala. Mga tao, itapon niyang dalawang sinungaling na yan sa labas. Gulo-gulo ang dugo ng royals. Opo. Patawarin niyo kami, mahal na hari. Patawarin niyo kami, prinsip. Sige na nga, tapos na ang gulo. Muhan, isama mo na yung naniningil sa'yo pa uwi. Yung 20,000 tael ng ginto. Bahala ka maghanap ng paraan. Kahit mayaman ako, pero bayad yan sa nawala mong kabataan. Muhan, isama mo na yung naniningil pa uwi. Yung 20,000 taels na ginto. Ikaw mag-isip kung paano mababayaran. Kahit mayaman ako, pero yan na yung bayad sa kabataan mo. Papa, hintay mo ako. Umuwi na tayo para kwentahan ka. Papa, ngayon mo ba babayaran? Kahit ano, pwede naman. Check, okay rin. Gusto mo maging tagapagmana? Gusto ko ng 10,000 tael ng ginto. Siyempre, pinaghirapan ko yon. Ay naku, hindi nagpapalibre dito ang Prinsipeng Anne. Lalo na sa walang alam magbasa. Bukas ng umaga, ipapasok kita sa paaralan ng mga maharlika. Ano? Pag di ka top 1, walang bisa ang resibo mo. Hindi top 3, wala kang snack. Pagtakas ka upang di mag-aral. Itatali kita sa harap ng mansyon, gawing lucky charm. Zizi, tulungan mo ako. Nandito ako para maging prinsesa at tagapagmana. Hindi para mag-aral sa pinakamagaling na universidad. Ay, Sanfe. Papa, pwede pa nating pag-usapan, Papa. Di man ako namatay. Mukhang di na rin mahirap ang buhay. Papa, asan na ang royal feast? Di ba pinangakuan tayo ni Lolo Hari ng 100 na putahe? Bakit wala pa rin? Mga 1 oras pa bago dumating ang pagkain mula sa Palace Kitchen. Yung kusina dito sa mansyon, pati daga na gutom na eh. Hangin gusto mong kainin? Yumuko ako, prinsipe. Aba, eto na ba si munting prinsesa? Narinig ko sa gwardiya kanina. Gusto na daw kumain ang batang prinsesa. Nako, prinsipe, sana maintindihan mo, hindi dahil ayaw kong tumulong. Kundi nitong mga buwan na to, laging ubo sa gamutan ng prinsipe. Matagal nang walang laman ang kaban. Kahit di tayo makakakain ng normal dito. Kahit ang lugaw sa gabi, hiram pa natin ang bigas sa kapitbahay. Hiram ng bigas? Hihi. Tagapangasiwa, nagpapahiram ka ba ng bigas? Ang laki ng tiyan mo, parang abot na isang pakwan. Lugaw lang din yan ah, dahil yan sa lugaw. Ano ba malalaman ng batang-batang yan na 3 taon pa lang? Ano nang ibig sabihin ng sinabi ng prinsesa? Ako'y namaga dahil sobra ang pag-aasikaso ko sa mansion. Kung hindi naniniwala ang prinsesa, mga tao. Ito ang lahat ng gastos ng mansion sa loob ng 3 taon. Kung tingin mo may kinurakot akong pera, sige, i-check mo lang. Kung makakita ka kahit isang barya dito sa libro ng accounts, papatanggal ko ang ulo ko at gawin mong upuan. Malinis ang mga record na ito. Kahit ang matandang accountant ng departamento ay mahihirapan dito. Lalo na ang batang to na halos di marunong magbasa. Tingnan natin kung ano gagawin ng batang mahilig sa pera. Sa dami ng peking accounts, iiyak ba siya o magwawala? Ang tatay ko, hindi siya tanga. 3 taon pa lang ako. Pinapabasa mo sa akin ang accounts. Hindi ba abuso yan? Ayoko tignan. Ay, Sanil. Kung hindi mo maintindihan, prinsesa, wala na akong magagawa. Ngayong gabi, malamig na tinapay lang meron. Kainin mo kung gusto mo.
Teka, hindi ko nga mabasa ang accounts. Pero matalas ang ilong ko. Naamoy ko ang crispy roast goose mula sa Jufa House sa'yo. Bagong luto, wala pang kalahating oras. At meron pang amoy ng alak. 10-year-old na alak na newer home. May halong honey ng osmanthus. Tanging Zwixianzhai sa South City lang ang nagbebenta nito. 5 pilak isang bote niyan. Anong klaseng bata ka? Parang aso ang pang-amoy mo ah. Sabi mo wala kayong pambili ng bigas. Pero ikaw, sarap ng pagkain at inumin mo. Anong ibig sabihin yan? Mga tito, sabi ng emperor lolo ko, na itong mansion, mana ko ito. Ngayon may nagnanakaw sa pera ko. Hindi ba kasalanan yan sa hari? Totoo ba yan, prinsesa? Totoong totoo, mas totoo pa sa ginto. Ano nga ba tawag doon sa mga nag-imbestiga ng accounts? Tama, raid. Hanapin niyo sa bodega niya. Suyurin ang kwarto niya. Ang lakas mo ha, ako ang head butler dito. Ako'y inirekomenda ng yaya ng Lord. Hanggat walang utos mula sa Lord, walang pwedeng gumalaw sa akin. Simulan na, ako na bahala kung may mangyari. Hindi ako naniniwala na sa bahay na to, may mas mataas pa kesa sa akin bilang pinuno. Kung may problema, ako ang bahala. Hindi ako naniniwala dyan. May mas malaki pa bang utang kaysa sa akin sa bahay na to? Alis na. Wow, ang daming yaman. Haha, hehe, lahat ng ito akin. Akin lahat ito. Wow, mas maganda ang pendant na ito kaysa sa kay Papa. Haha, hindi iyon ay akin. Wangye, tulungan mo ako. Haha. Naku, kuya tagapamahala, hindi ka tagapamahala. Parang nilipat mo ang Wang Fu dito sa kwarto mo ah. Mas sosyal ka pa kaysa kay Papa. Ilabas lahat, ilabas na. Nasaan ang kahon? Dalhin ang kahon. Ano? Ito ang pamana mo. Lahat na madampian, may bahagi. Papa, ito ang tinubong pera. Hindi, bayad dito sa stress ko. Matanda na to, kumakain sa'yo, umiinom sa'yo. Pati accounting book, binato sa akin. Patay na lang natin siya para sa bagong taon. Una beses may nagbigay sa akin ng pera. Yung ibang tao, gusto lang manloko o agawin ang posisyon. O gusto akong patayin. Pero ang batang ito, kahit puro pamana ang usapan niya, agad niyang hinati sa akin ang pera. Wang Fu. Nung hindi ako makainom ng gamot, ikaw naghahanap ng roasted goose. Wangye, patawarin mo ako. Nalito lang ako talaga. Buti na lang may payo si Madam. Nailipat ko na lahat ng kayamanan ng Wang Fu. Hintayin na lang ang pagpanaw ni Wangye. Papa, sino ba yung Madam na yan? Si Sumi ba ang masamang babae na yon? Buti na lang may payo si Madam. Nailipat ko na lahat ng kayamanan ng Wang Fu. Hintayin na lang ang pagpanaw ni Wangye. Papa, sino ba yung Madam na yan? Si Sumi ba ang masamang babae na yon? Nakikipagsabuatan at niloloko ang amo. Yan ay kasalanan na may parusang kamatayan. Hindi lang ito kasakiman. Ginawa naman akong tanga. Pinagbaboy na ako. Dalhin at bubugin hanggang mamatay. Kunin ang lahat ng ari-arian niya, ilagay sa kayamanan. Papa, sa kayamanan ko ilalagay yan. Binigay ko na ang parte mo kanina. Hindi pwede magbawi. Bahala ka na. Ayos. Mukhang magaling lang magpa-cute. Ang batang princess na gustong pamana. Siya ang pinakamalakas dito sa Wang Fu. Yayaman na ako. Tama nga, ang fastest way yumaman, mag-grade ng bahay. Kung ganitong bilis, lahat ng pesting kumakain dito sa Wang Fu. Linisin silang lahat. Makukuha ko na ba ang pamana ko ng maaga? Dito sa Wang Fu, kalat at gulo lahat dito. Walang kaayusan. Ako ang direktor ng Guzijan. May utos ang kanyang kamahalan. Andito para subukin ang talino ng princess. Mukhang energetic ka, princess. Simulan na natin ngayon. Kung hindi ka marunong magsulat o magbasa, bukas sa Guzijan, mapapahiya ka lang. Mas nakakatakot pa sa naniningil ng utang. Ang tutor ay dumating. Papa, ibabalik ko na ang pera sa matabang tagapamahala. Buhayin siya, turuan ako mag-aral, pwede ba? Hindi pwede, goods and money fixed. Hindi na pwedeng palitan. Papa, ibabalik ko na ang pera sa matabang tagapamahala. Buhayin siya, turuan ako mag-aral, pwede ba? Hindi pwede, goods and money fixed. Hindi na pwedeng palitan. Parang elegante. Talagang parang elegante. Wangye, siya ay puro amoy pera. Walang galang sa nakakatanda. Kung papasukin sa Guzijan, mapapadumi ang tubig ng mga matalinong tao. Hindi ako pumapayag. Matanda, ang ingay mo, tulog ang pera ko. Pakinggan mo.
Itset, gusto mo talagang magtago. Papa, paalisin mo na ang matandang to. Nagbibilang ako ng ginto. Sinisikipan niya ang liwanag ko. May punto din si Direktor. Kahit ang Wang Fu di na kasing dati, hindi dapat magpadala ng tanga sa gusi dyan. Hindi ako tanga, nagtatago lang ng talino. Kung di ka tanga, dapat marunong magbilang. Kung di kayang basic math, hindi mo mabibilang ang 1-0, 000 gold pieces. Sayang lang ilagay sa'yo. Ibigay na lang sa gobyerno. Bless you. Gusto mo pa? Magbigay ng problema, ngayon na. Kung magkamali ng isang coin, pwede kong gawing bola ang ulo ko. Yabang ng bata. Kung hindi mo alam ang limitasyon mo, subukan kita. Makinig ka, may 100,000 sundalo sa northern border. Kailangang magpadala ng pagkain mula sa kapital. 3,000 kilometro ang biyahe. 50,000 workers ang kailangan. Bawat isa bitbit 6 barrels. Bawat araw, 2 bowls na rice ang kain ng workers. Ang army, 2,000 barrels bawat araw. Para masiguradong may pagkain army. Isang buwan na supply. Tanggalin ang losses at iba pang aberya. Dalhin ang pagkain sa border. Kailangan palaging magpadala ng pagkain mula kapital. Ganito ba ang pagsusulit? Pang 3 taong bata yan. Pangmalakihang math test ito. May kasamang logistics at losses pa. Konting mali, malaking palpak. Malayo na ang diferensya. Malupit ang matandang ito. Teka. Ang workers, tao din. Pagbalik, di ba sila kakain? Rice ba ay premium o regular? Gaano kataas ang loss rate? May commission ba ang middleman? Yung matabang tagapamahala, lagi niyang ginagawa yan. Isama sa gastos yan. No middleman, premium rice, bilisan ang kwenta. So ideal model siya. Hindi exact. Ibigay ang sagot. Hindi kailangan ng stick. Mabagal yan, 5-5-2-5-6-8-8 workers loss, fractional. 5 times, numerator yan. Mali ang calculation. Hindi kailangan ng calculus. Direct formula lang. Kailangang ipadala ang 643,200 barrels at 5 bowls. Ano? Di nga posible yan. Kung susundin ang presyo sa kapital ngayon, isang bag ng premium rice, 1.3 silver. 836,160 silver. Pero lugi ang delivery scheme. Malaking lugi. Sira ulo ka. Bakit lugi? Bobo o. Sa 3,000 kilometro ginagamit ang tao. Workers kumakain pa kaysa sa nabibitbit. Bakit di magamit ng ox cart? Isang ox cart, 0 barrels ang kaya. Gamitin ang ox cart, kalahati lang ang kain. Makatipid ng 102,000 silver kung ox cart. Bobo o. Sa 3,000 kilometro ginagamit ang tao. Workers kumakain pa kaysa sa nabibitbit. Bakit di magamit ng ox cart? Isang ox cart, 0 barrels ang kaya. Gamitin ang ox cart, kalahati lang ang kain. Makatipid ng 102,000 silver kung ox cart. Hindi pwede, ako na magkwenta. Siguro minamalas lang. Dalhin lahat sa kwarto ko. Ah, 643,200 barrels at 5 bowls. Tama talaga, pati decimal tama pa. Impossible. Oral calculation. Sobrang galing, parang demonyo. Matanda ang bagal mo. Kung hintayin ka pa magkwenta. Mga soldiers, gutom na. Sa ganyang skill mo, paano ka tutulong mag-manage ng guzijan para kay Lolo Emperor? Kung ikaw ang mag-manage ng treasury, palaging deficit yan. Napahiya, na-shock, self-doubt. Gusto na lang magtago sa lupa. Haha, director. Mukhang kahit di marunong magbasa o magsulat ang anak ko. Sa math, sobrang gifted siya. Kailangan pa ba siyang mag-aral ng math, Wang Ye? Matalino siya, pero walang karakter. Dapat dumaan sa guzijan, disiplinahin. Kailangan ng mahigpit na gabay. Mas mahigpit na gabay sa guzijan. Mas kailangan ng disiplina. Hindi pwedeng pabayaan sa guzijan. Hindi ka kayang lampasan. Kamusta si Papa? Hindi ba kita pinahiya? Pwede na bang mapasakin ang ginto na yun? Matakaw sa pera, matalino, walang hiya. Talagang kamukha mo siya. Ayos yan. Since malinaw ang mga usapan natin, sakto, bukas pupunta ako sa guzijan. Bukod sa pag-aaral, ibabalik ko na rin ang mga dokumento sa hari. Hindi mo makuha, huwag kang dumain ng pagkain. Tama, hindi lang principal ang babawin ko. Pati interest, ayon sa computation mo kanina. Ay, Papa, huwag kang mag-alala, sanay na ako dito. Father-daughter tayo, hating kapatid sa usapan. 19. Papa, sobra namang garapal ka. Yan ang prinsipal ng hari. Yitsen, yan ay nakuha ko sa sariling kakayahan ko. Suksya Otang, inaabangan ang lista mo. Hindi naman ako interesado. 2846, deal. Esan, simula bukas, malas ang mga spoiled kids sa kabisera.
Pag-aaral? Walang ganyan. Nagtatrabaho lang ako dito. Kanino galing yun? Sa palasyo ng hari ng Anyata, tingnan mo ang bulok na karetela, yung batang babaeng ligaw na 3 taong gulang. Baliw na siguro si hari ng An. Dinala siya dito sa Guzijan. Tumigil ka. O ay, di ba ito yung batang nagwawala kahapon sa Imperial Library? Yung maliit na batang palaboy na nagkaskandal? Your Highness, ito ang batang babae na nagpapanik kay hari ng An. Tingnan mo, may dala siyang abacus. Plano niyang magtrabaho sa accounting. Hahaha, ang Guzijan sagrado sa pag-aaral. Hindi ito lugar ng mga palaboy. Gusto mong pumasok? Pwede. Kung makalusot ka, maganda yan. Tingnan mo ang gintong armor ng hari. Ang general, bibigyan ka ng chicken feather na palamuti. 3 taon nang inutil si hari ng An. Palasyo ng hari ng An, matagal nang katawa-tawa sa kabisera. Inaapi ang batang babaeng ligaw na walang nanay, at walang silbi ang papa. Sino ang magkakaroon ng burden? Taba ng manok na euros to. Laki ng legs. Tiyak ang sarap ng braised. Sarap nito gawing soup. Ano ang tinitingnan mo? Titigan mo pa ang hari. General, punitin mo ang mukha niya. Tinitingnan ko ang pera. Oh, si Yao Yuanqi, may mukha ka pa para maglaro ng manok. Si Yao Yuanqi, may mukha ka pa maglaro ng manok. Baliw ang batang babae. Sa alipay hanapin si Son Minghui. Bastos ka, ligaw na bata. Nabanggit mo ang pangalan ng hari. Sundalo, hilahin siya at patayin. Sino ang magtatangkang gawin yan? Swanhe taong 3, Mayo. Nanghiram ka ng prinsipal na 3,000 tael sa palasyo ng hari ng An. Ginamit mo sa underground fighting ng manok. Sabi mo utang pero. Sa totoo, kinuha mo ang stamp ng papa ko at nag-cash sa money house. Noong time na yon, kakacrash lang ng paa ni papa. Nakahiga siya, hindi makagalaw. Kinuha mo ang stamp niya nung ganoon. Expired ang utang mo, 2 taon na. Ano? Prince nagnakaw ng stamp ng hari ng An, 3,000 tael. Diba, kakasugat lang si hari ng An that time. May mga ganitong pangyayari pala. Grabe, meron pa talagang ganitong kwento. Hindi ko iisipin yan. Bakit lumabas pa ang lumang utang na yan? Nagkakaloko ka. Malaking prince, magugutom ba sa 3,000 tael? Nasaan ang ebidensya? Walang ebidensya, paninira lang sa royal family. Ebidenisa, euros yun ang gusto mo. 9 out, 13 back. Taon-taon, dagdag pa ang overtime interest at inflation fee. Mental stress fee at errands fee. At compensation ko ngayon. Total, 18,432 tael. Sige, gawin mo na lang 18,500 tael. Ang rounding, pataas ba to? Sobra mong dinagdagan ang singil. Hindi yan kinikilala ng batas. Sobrang dagdag, yan ang formula ni Kong Fangzeng kagabi. Personal na computation ni Kong Jiju yan. Papa ko ang nag-stamp. Ang emperor alam ang utang na yan. Kung hindi ka sang-ayon, ipatawag si Kong Jiju agad. Harapin natin dito. Balita ko, kahapon yung batang ligaw na babae. Binulabog ang emperor sa Imperial Library. Paano kung totoo? Kung malaman ng aking ama, yung ginawang kalokohan 2 taon ang nakaraan, siguradong baliin niya yung binti ko. Wala akong ganong kalaking pera ngayon. Sa ibang araw ko babayaran. Inaamin mo na yan. Inaamin mo na yan. Inaamin mo na yan. Sabi ng papa ko, no credit policy. Walang pambayad. Katawan ang pambayad. Walang pambayad. Katawan ang pambayad. Ano gagawin mo? Ang aking general, pinambili ng hari ito, 1,000 tael, imported chicken. Mga 4 kilo lang, medyo matigas ang karne. Sige, bawas ko na 100 tael interest. Ang balanse, dahan-dahan nating ayusin. Sino ang susunod? Sili, galing sa pamilya ng Minister of Rights. Balita ko, ginamit mo ang painting ni Papa, Cold River Solo, pambayad sa sugal. Ang bunso ng Deputy Minister of Revenue. Last month, ninakaw mo bang ininom? Ang daughter's red sa ilalim ng puno na pinagtago ni Papa. Takbo. Parang kilala na ang batang babae. Hindi talaga princess ito. Parang pinadala ni Lord of the Underworld na kolektor ng utang. Yung dating 2 tael ni Hari ng An. Kasama ba sa talaan? Aking general. Wala na akong reputasyon. Alahnan, puro mahirap dito. Tabi. Isa na namang mayabang na malapit. Itsura, dating, pati ang iconic na kawalang pag-asa. Ganyan na pala buhay niya?
Ang aso hindi dapat humarang. Wow! Hindi ko nakikita ang batang lugmok. Nakikita ko ang potensyal na super investment. Kaibigan, libre pa ang grains. Ah, kuya, kamukha mo ang accountant na tumulong sa akin magbilang ng pera. Hey, sumama ka sa akin. Libre food at tirahan. Manok na to, ang patibay ng katawan mo. Lahat ba ng tao sa hari ng An sira ang ulo? Ito ang bayad para sa pamilya ng An. Yung halaga ng manok, pwede pang bumili ng buhay ko ng 100 ulit. Ako ang tagalinis na hindi nga makakain ng maayos. Ano gagawin ko dito? Tara na, bakit titigil? Unang araw pa lang tamad na. Ha 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 ha. Ha ha ha. Yan ang ligaw na batang babae mula sa hari ng An. Talagang naglakas loob siyang pumunta. Kasama pa ang tagalinis. Ano ba, hari ng An, hindi makahanap ng matino na tutor. Kahit palaboy na lang ang kunin sa tabing daan. Ano ang hawak niya? Manok. Guzijan, Mingluntang. Nagpasok ng manok dito. Ang baho. Sobrang pamilyar ang tingin niya. Ah, bakit iwasan ng accountant? Dapat confident ka, accountant ka. Diretso ang likod mo. Tahimik, special instruction ng kung head. Huwag hayaang magtagumpay ang batang ligaw na may amoy ng pera. Sa Guzijan, walang magandang buhay. Guzijan, lugar ng disiplina at pag-aaral. Hindi pwede ang bastos at marumi dito. May bagong kaklase, dapat sundin ang rules. Suksya Otang, susubukan kita. Yan Fufu, introduction, ang kahalagahan ng interes ng bansa. Ano ang opinion mo tungkol dito? Sabihin mo sunod-sunod ang section na yan. Maling isang salita, 10 palo. Kung hindi mo masabi, tumayo ka maghapon sa court. Yan Fufu, sobrang hirap intindihin. Tungkol sa complex na national taxes at fees. Hindi lang sa batang 3 taong gulang, pati sa mga batang 10 taon dito. Iilang nakakaintindi. Talagang pahirapan ito. Guro, malikot ang kamay ng utusang ito. Kamahalang apo ng emperador, nawala kaninang umaga ang gintong baluti na kasing halaga ng ginto. At napunta agad ito sa kamay niya. Hindi hahayaan ng paaralan ang magnanakaw. Ngayon din, ang hampas lupang ito. Bubugin siya hanggang sa mamatay. Magnanakaw pala siya. Ano ba ang tingin ng palasyo ng An? Kumuha pa ng magnanakaw bilang utusan. Patayin siya para hindi na makadumi sa paningin natin. Alam ko kung saan nanggaling ang panabong na manok ni Xiao Yuanqi. Ninanakaw lang iyon ng batang iyon. Pero ngayon, lahat ng sisi at galit ay nasa akin na. Walang saysay. Ang mga makapangyarihang tulad nila, kaya kaming tapakan kahit walang dahilan. Lalo na't huling-huli na raw ako. Basta hindi pa patay. Mabubugbog pa siya. Patayin siya. Patayin siya. Ikaw si Yan Tifu, di ba? Tungkol lang ba ito sa kaban ng bayan? Nakakasawa ang magmemorya. Ako ang magbibilang para sa iyo. Kalokohan, magbibilang daw siya. Sa negosyo ng asin, sa Pampang ang luto, 3 sentimo ang puhunan sa bawat kilo. Benta sa tao ay 20 bawat kilo. 6 na beses ang tubo. Pero kita ba ang tawag dito? May 36 na harang sa bawat daan. Patong-patong na kurako. 30% ang kinuha bago makarating dito. 20% pa ang nawala sa bodega. Sa 20 na asin, 4 lang ang napupunta sa kaban. Kung tindahan ko ito at ganyan ang kupit ng tauhan ko, binali ko na sana ang binti niya. Ang isinulat mo ay hindi pamamahala, kundi tungkol sa pera. Listahan ito ng mga nakaw ng mga kurakot. Paano naging posible ito? Ang mga porsyento at bilang ng harang na sinabi niya, eksaktong-eksakto sa ulat ng gabinete noong isang buwan. Walang labis, walang kulang. Ito ba talaga ang alam ng isang 3 taong gulang? Tapos na tayo roon, ngayon ay sa utang naman. Zhao Dezhu, opisyal ng pananalapi. Pangatlong anak ni Zhao Guangzhong. Ika-4 na taon ng Xuanfeng, Setyembre. Natalo ka sa sugal sa Changlefang. Nangutang ka sa palasyo ng anang 5,000 pila. Anong pinagsasabi mo? Zhao Dezhu, opisyal ng pananalapi. Pangatlong anak ni Zhao Guangzhong. Ika-4 na taon ng Xuanhe, Setyembre. Natalo ka sa sugal sa Changlefang. Nangutang ka sa palasyo ng anang 5,000 pila. Anong pinagsasabi mo? Ayaw mo pang umamin? Ayon sa pinirmahan mong kasunduan, may mataas na patong na interes. 2 taon ka nang hindi nagbabayad. Kasama ang interes, may utang ka na ngayong 8,306 na pupilak sa amin. Isa kang mangungutang na ayaw magbayad. Sarili mong butas hindi mo matapalan. Tapos nagmamayabang ka pa rito. Makinig kayong mabuti. Si Zhang Bufan ay ang punong tagatuos na kinuha ng aming palasyo. Ang perang hawak niya araw-araw. Kaya kayong lunurin, kayong mga hampas lupa. Pag nanakaw siya ng isang manok, kahit ibigay mo ng libre, hindi niya papansinin iyon. Zhao Dezhu, mangungutang. Hindi ka na nga nagbabayad. Nananisi ka pa ng tao ko. Ginagamit mo pa ang tauhan ko para sa pansarili mo. Ngayon din, lumuhod ka bilang pambayad utang. Higit 8,000 pilak na halaga. Kapag nalaman ito ng tatay ko, siguradong malalagot ako. May tatak ng palasyo ang librong iyon. Iyon ay ebidensyang hindi maitatanggi. Are,
Prinsesa, maawa po kayo. Magbabayad ako, wag niyo lang sabihin sa tatay ko. Ang anak ng isang mataas na opisyal, napaluhod ng isang 3 taong bata, dahil lang sa isang listahan ng utang. Si Zhao Dezu iyon. Lumuhod siya sa isang utusan. Anong klaseng gamit ang libro ng palasyo ng An? Isang tunog lang ng abaka, luhod agad sila. Ito ang unang pagkakataon sa aking buhay na nakakita nito. Walang mahabang pangaral, walang ginamit na kapangyarihan. Ginamit lang niya ang pinakamababaw na dahilan para iligtas ako mula sa putikan. At binigyan ako ng proteksyon ng palasyo bilang isang taong hindi dapat galawin. Ako si Zhang Feng. Lapastangan. Masyado kang mapangahas. Suksya Otang, pinilit mong lumuhod ang kaklase mo. Anong kaibahan mo sa mga siga sa kalsada? Di ba magaling ka sa kwentahan? May utos ang paaralan. Sa kalahating buwan ay may pagsusulit. Dahil nasa paaralan ka na, dapat kang sumali. Kung hindi mo matatalo si Ling Er sa larangan ng matematika at lohika, umalis ka na sa paaralang ito at ibigay mo ang mahiwagang libro na iyan. Huwag ka nang magpapakita rito kailanman. Matalino si Xiao Ling Er simula pagkabata. Si Suksya Otang ay 3 taon pa lang. Paano siya mananalo? Plano talaga nilang gamitin ito para tuluyang pabagsakin ang palasyo ng An. Totoo ba yan? Sino ang nakakaalam? Ah, Zhang Bufan, yayaman na tayo. Kuya, tatanggap ka ba ng sideline sa exam? Panalo tayo sa pustahan sa buong lungsod. Bibigyan kita ng porsyento sa kikitain ko. Kuya, tatanggap ka ba ng sideline sa exam? Panalo tayo sa pustahan sa buong lungsod. Bibigyan kita ng porsyento sa kikitain ko. Hahaha, magpapasalin siya sa isang utusan. Mukhang desperado na talaga ang palasyo. Kahit ano na lang ang sinusubukan nila dito sa paaralang ito. Para lang akong langgam na kayang tapakan. Pero gusto niya akong bigyan ng porsyento. Baliw talaga. Isang malaking kahibangan. Ang pagsusulit na ito ay para sa kinabukasan ng bansa. Isang hamak na utusan na walang alam ay nangangahas na sumali sa pagsusulit. Binabastos niyo ang dangal ng mga eskola. Ilabas ang sort ng kwentada ng transportasyon. Ngayong araw, ipapakita ko sa batang ito na walang galang kung ano ang tunay na kaalaman. Ako, Suksya Otang, ito ang mahirap na tanong noong nakaraang taon. Kahit ang isang tagalinis o kahit ang mga dalubhasa na matatanda na sa pananalapi, aabuti ng 3 araw para masagot ito. Kung mababasa niya kahit isang linya rito, luluhod ako sa harap ninyong lahat at lulunukin ko ang lalagyan ng tintang ito. Hahaha, ngayon ay talagang mapapahiya ang palasyo. Siguradong tapos na ang utusang iyon. Binastos niya ang mga eskolar. Magaan pa ang mamatay sa bugbog sa kanya. Sabi mo yan ah. Huwag nang marami pang salita, pustahan na. Pusta kayo na hindi kaya ng kuya ko. Ang pusta ay pantay lang. Pero sa makakakuha, 10 beses ang balik. Bawal nang bawiin ang pusta. Kung matapang kayo, maglabas kayo ng pera. Huwag puro salita lang. Madaling pera ito, huwag palampasin. Mukhang mamimigay ng pera ang batang ito. Sandali, tataya ang prinsipeng ito. Wala siyang silbi. Pustang 500 pilak, hindi niya kaya. Pustang 1,000 pilak sa akin. Itataya ko rin ang singsing kong jade. Hindi man lang niya ako tinanong kung marunong ba talaga ako. Ipinagkatiwala niya sa akin ang lahat. Lesiu, nagpapakitang gilas lang. Hahaha, hindi man lang siya gumamit ng abaka. Anong klaseng paraan ng pagbibilang ito? Walang tradisyonal na simbolo. Direkta lang ang pag-ayos. Tapos na. Eksaktong-eksakto. Parehong-pareho sa tamang sagot ng opisyal. Paano naging posible ito? Samba lang siguro iyon. Ang paraan niya ay mabilis at tumpak. Ang dapat ay 3 araw na trabaho. Ay natapos niya sa isang saglit. Mali. May mali sa tanong na ito. Ano? Sa pangatlong linya ng chart, maling formula ang ginamit sa sukat. Ang gumawa ng tanong, halata namang mali ang ginamit na formula sa volume. Nagkahalo-halo na, ginamit ang formulang parisukat sa bilog. Kaya ang bilang ng nawala sa transportasyon ay nabawasan ng 20%. Mali-mali ang tanong ninyo, tapos gagamitin nyo para sa pagsusulit. Ito ba ang ipinagmamalaki ninyong dangal? Mali nga ang pagkakasulat. Tanong ito mismo ng mataas na opisyal, pero mali ang formulang ginamit. At walang nakapansin sa buong palasyo. Ang galing ni kuya, parang isang Diyos, sinuwerte tayo sa pera. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa mga pusta ninyo. Ang aga-aga pa, pumunta kayo para makinig at nagbigay pa kayo ng tulong pinansyal. Napakabait ninyong mga tao. Ang alahas ko.
Wala na ang allowance ko para sa buwang ito. Pinsan, nasagot na ang tanong. Gusto mo bang iluto ang tinta o kakainin ng hilaw? Ikaw, ang lakas ng loob mo, ayaw mo lang magbayad. Bakit hindi matanggap ang pagkatalo, utanggero? Ah, isang mababang utusan. Naglalakas loob kang linlangin ako gamit ang peke mong math. Mga tao, hulihin ang mandaraya at magnanakaw na yan. Bugbugin hanggang mamatay. Ha ha ha. Sa national football team. Itong mga makapangyarihan, kayang-kaya nila ako. Mas madali pa sa pagtapak-tapakan ng langgam. Pero hindi ako pwedeng umatras. Kuya, sabihin mong bahala na sila sa pagbubugbog. Kung masaktan ako, babayaran ko ang gamot nila papatong. Tumigil ka, hambog na bata. Walang kwentang kalokohan. Naglalakas loob kang sabihing mali ang exam ng ministro ng finance. Ang ating lugar ay para sa matatalino. Walang espasyo para sa mga mayabang dito. Tadyakan ng mga kamay at paa, itapon sa bilangguan. Isang taga-walis lang naman yan. Ano bang alam niya sa siyam na numero ng math? Hahaha, samba lang niya yan. Wasakin ang tulad niyang utusan, sayang ang bigas. Lolo Huang, tulungan mo ako. May kumukuha ng pera mo. Bastos. Nagpupugay sa mahal na hari. Bakit nagbihis anyo ang hari at lumabas? Bakit ngayon pa talaga? Wow! Lolo Wang, ayaw nilang magbayad. Tinawag pa akong namamalimos. Sinabi pang si Amy His Haofang, apelyido Sung, ay magnanakaw. At gusto nila siyang patayin. Sinabi ng apo mo, kakainin daw niya ang wooden tablet. Pero hindi niya ginawa, niloko kanya. Panlalamang ito sa hari. Lolo Wang, ayaw pa rin nilang magbayad. Tinatawag pa nila akong pulubi. Sinabi pang si Amy His Haofang, apelyido Yu, ay magnanakaw. At gusto niyang patayin. Sinabi ng apo mo, kakainin daw niya ang iyan board. Ngayon, di niya ginawa, panlalamang. Yuan Qi, sino ang gusto mong patayin? Lolo Hari, makinig, siya po iyon, hindi si Little Princess. Kasama siya sa pandaraya, minura ang guro, siniraan ang exam ng opisyal. Nagprotekta lang ang apo ko sa pangalan ng paaralan. Napakagaling. Henyong bihira. Kung Juju, ang kapal ng mukha mo. Napakaliit na mali pa yan sa math. Kitang-kita na ng iba, di mo man lang napansin. Pinuno ng finance gumugol ng maghapon. Pero mas magaling pa tong karaniwang tao. Napabayaan yung trabaho nyo. Handa akong tumanggap ng pagkatalo. Dahil natalo, Yang Inkstone, linisin mong sarili. Kapag tinamad, paparusahan ka. Lolo Hari. Ako ang panganay na apo ng hari. Ako ang panganay na apo. Tara, ito na yung usapan natin. Hahatiin ko sa'yo ng kalahati. Simula ngayon, utang ko na sa kanya ang buhay ko. Mali, sandali lang. Mga basic na formula sa warehouse storage. Kahit bagong empleyado sa finance, di magkamali dyan. Hindi ko po alam, mahal na hari. 30 tao sabay nag-compute. Imposibleng di mapansin ang mali. Hindi ito simpleng pagkakamali. Kung i-base mo sa square method, magkakaroon ng extra 20 na wala sa tama. Ginamit ang alibi ng loss para mangupit sa pondo ng army sa Hilaga. Ah. Pag nanakaw ng pondo ng army, parusang kamatayan yan. Hindi ordinaryong diskusyon lang ito. Lolo Huang, ganito kasi. Dahil nakatulong si kuya, nahuli ang malaking katiwalian. Nabawi ang milyon-milyong pila. Ang nabawing pera. Pwede po bang bigyan niyo ako ng isa zero premyo? Anti-katiwalian bonus. Hahaha. Anti-corruption bonus. Ubus na treasury ko dahil sa mga pesting yan. Lakasan pa ang loob mong manghingi ng pabuya. Gusto mo ng pera, ikaw na ang manghuli. Dalhin ang gintong tagubilin ko. Dragon Guard, pwede kang mamando. Siya sa atin ang buong finance ministry. Lahat ng mabawi mong pera, bibigyan kita ng 10%. Bagong labas na immortality permit. Hawakan, swerte yan. Isa 0 silver lang, 1 year, dalawa off. Gusto mong mapabless para ligtas ang pamilya niyo sa raid. Tito Lu, bilisan mo na. Kung hindi, matutunan ni Lolo Zhao ang ginto sa tabo. Si Little Princess, sinusunog ang mga record. Amoy na susunog na rice paper at tinta ito. Jay said, parang walang bahiduda.
Tito Lu, buksan ang pinto. Dahan-dahan, baka masira. Mana ko lahat yan. Ay, yan pala bonus ko. Ah. Mali ang hari sa paghatol sa akin. Sobra ang parusa ng hari. Pinagsikapan kong ayusin ang record ng finance. Handa ng isumbong. Pero ang alagad ko, sinadya daw masunog ang libro. Hindi inaasahang nasunog ang study room. Lubha akong nalulungkot. Pinasok pa ng sundalo ang bahay. Gusto niyong tumisan ang pangalan ng pamilya? Little Princess. Sa imbakan, puro brown rice at kaunting kahoy na lang. Walang pilak na nakuha. Pati basement, wala ring laman. Handa na ang matandang lobo na iyan. Kung wala kaming makita, ibig sabihin matagal nang nilinis. Mapupuno ng laway ang palasyo sa chismis. Mga bagito kayong kalaban ko. Matagal ko nang nailipat ang ari-arian ko. Aba, ang tusong bata. Ginawang kapangyarihan ang balahibo ng manok. Gusto mo kong iparade? Di sige, magpapakamatay ako dito. Tingnan natin anong sasabihin ng mga iskolar. Yang bulag mong tatay. Hahaha. Pinag-artehan na ni Lolo masyado. Kuya, iwaksi mo sila. Please, tulungan mong kwentahin ito lahat. Ang gastusin ng mansyon ng minister. Top official, taon ng sahod, 1,0,080 pila. Si Ginoong Zhao, 30 taon sa serbisyo. Walang kain, walang gastos, total 302,000 pila. Pintura lang sa labas ng poste. Pero sa loob, rare na golden nanmugud. Bawat isa, 25,000 pila. May 12 dito. Total 300,000 pila. Akala mong ordinaryong bato ang artificial hill dito. Galing pa yan sa espesyal na taihu, Jiangnan. Isang bato, isa pilak ang delivery. Sa shipment pa lang, 60,000 pilak na. Grabe, ginawang post ang golden nanmugud. Sabi mo pa, wala kang pera. Grabe talaga. Isang post lang, pambili na ng karne ng buong bayan. Nga, ganun nga, lumapang ipon. Noon, lumaban sa hari ang ninuno. Regalo raw yun ng palasyo. Wala kayong katibayan. Paano kayo pumasok sa bahay ng iba? Gusto mo ng ebidensya? Gusto mo talaga ng ebidensya? Tito Lu, paano buksan ang hollow wall na to? Hollow wall? Ikaw, anong binabalak mo? Lumang bahay ito ng pamilya namin. Subukan mong galawin to. Akin to. Gigibain ko na yan. Gibain ko na nga. Alahnan. Yuhim. Yayaman na ako. Mahina ang loob. Tito Lu, anong ginagawa mo dyan? Kunin ang timbangan at kahon. Bilis! Ilagay agad sa kahon ang bonus ko. Dapat lang ang parusa sa mandarambong. Ang galing! Little Princess, astig ka. Ayos. Grabe, ang bigat nito. Bato to na mahalaga. Huwag mong gagalawin. Di ko pa nakita si Zhang Bufan na ganyan ang mukha. Hindi lang magnanakaw si Zhao Guangzhou. Siya pa ang utak nung nangyari 3 taon na ang nakalipas. Napinatay halos ang tatay ko at nagpalubog sa Anwang Mansion sa impyerno. Si Zhao Guangzhou na ito, siya pa rin ang naging kasabwat sa halos nagpalibing sa ama ko 3 taon na ang nakalipas. Ang pangunahing kaaway na nagdala sa Anwang Mansion sa impyerno. Ulat para kay Prinsipe. Ayon sa ulat ng espiya, si Little Princess binasag ang main hall ng Minister of Revenue at nakakuha ng 50,000 gold bars. Si Zhao Guangzhou ay nagdurugo at nawala ng malay. Magaling. Ayos na ayos. Buhay pa ako. Nagmadali na siyang pumusta sa Guzijan. Sinamsam ang bahay ng mataas na opisyal. Ang batang masunuring anak na ito. Akala ba niya papel ang mga opisyal ng korte? Ihanda ang parusa sa bahay, hintayin siyang bumalik. Hindi ko palalampasin ngayon, babaliin ko binti niya. Tama na, Tay, huwag ka na magkunwaring patay. Nakita ko ang utang mo na isinugal ang yaman kay Prinsipiyong. Transfer mo na agad lahat ng natira mong pera sa akin. Paghuli, remata na itong bahay. Baliw na si Little Princess. Mainit ang ulo ni Prinsipe. Hindi lang siya walang pagsisisi. Nagawang isumpa pa si Prinsipe sa harap niya. Parang nagpa-party lang sa listahan ni Yama. Walang hiya ka. Hindi kita tatantanan ngayon. Luhod, huwag mo akong takutin. Tatlong taon na, naubos ang 100,000 hukbo sa North Border. Dalawang binti ko na bali ng kalaban.
3 taon ko nang hinahanap ang katotohanan. Nasa papel na ito ang sagot, hindi pala magaling ang kalaban. Kundi si Wang Xiaoxuan mismo. Kasabwat ng Minister of Revenue, ibinenta ang pagkain at lokasyon ko sa kalaban. Lahat ng plano ibinenta sa dayuhan, personal at pambansang galit. Sigaw ng 100,000 na matay patuloy na bumabalik. Napakainit ng pighatit galit na parang lava. Kita mo na. Hindi ko mamanahin ang gulong na ito. Gumawa ka ng will. Pera sa akin, utang sa'yo. Tay at anak, malinaw ang usapan. Walang alala, paalam ka na. Sa ganitong araw sa susunod na taon, mas marami pa akong susunuging paper gold para sa'yo. Hanggat buhay ako, hindi ka pa makakabawi bilang anak. Kita mo na. Hindi ko mamanahin ang gulong na ito. Gumawa ka ng will. Pera sa akin, utang sa'yo. Tay at anak, malinaw ang usapan. Walang alala, paalam ka na. Sa ganitong araw sa susunod na taon, mas marami pa akong susunuging paper gold para sa'yo. Prinsipe, prinsipe na matay na. Grabe talagang hirap ngayon. Pwede na bang ilipat ang mana? Tatlong taon kang pinahirapan, prinsipe. Hindi kayang ayusin ng Chief Imperial Doctor. Pero napalabas ng Little Princess ang lason sa dugo niya sa asar. Kasama ng matinding galit, biglang bumuka ang bara. Haha, wow, Tay, nagising kang parang patay. Wow, Tay, nagising kang parang patay. Ang lakas mo pala, magpaturo ka ng bato sa dibdib sa ilalim ng tulay. Magkano kaya kikitain kada araw? Hati tayo sa kikitain, ayos? Sirang binti ng 3 taon. May pakiramdam na ulit. Share kita ha. Lysiu. CJ. Gagamitin ko muna ang dugo ng kaaway natin. Para buuin kita ng bundok ng ginto. Prinsip. I-lock agad lahat ng gate sa city. Tipunin lahat ng private army. Gamitin ang teacher tali para kumuha ng sundalo sa military camp. Gawin ang lahat kahit anong mangyari. Ngayong gabi, tuluyang pabagsakin ang Anwang Mansion. Pakinggan niyo ako, mga rebelde sa labas. Ako na lang ito, napalibutan ko na kayo. Ngayon, abot kayang promo ng pagsuko. All-in-one instant peace package. 9,980 lang. Siguradong walang mapapatay sa inyo. Pwede magbayad gamit silver ticket o land title. Ko family, kunin ang basurang yan. Tay at anak, hanapin ang plano ng depensa. Sirain agad, walang kahit lang ang lalabas. Teacher tali ng Ministry of War. Siya umuhan, duwag ka, malapit na ang katapusan mo. Nagpaharang ka lang ng batang babae na 3 taong gulang. Sisiguraduhin kong walang tagapagmana ang mana mo. Tay, sabi ni Yong Wang para lang sa basahan ang naiwan mong pera. Kukunin pa niya ang gold na bagong kita ko. Wala ka bang gagawin? La. Ikaw, nakakatayo ka na pala. Hindi ito pwede. Patayin siya, tagain siya hanggang mamatay. Tumayo ako bilang hari para sa anak ko. Nakatira sa Jinshan. Sino ka ba sa tingin mo? Yu ha.
Sumasaludo ang lingkod sa Diyosa ng digmaan. Sumasaludo sa Diyosa ng digmaan. Tapos na ang laban. Mga tiyuhin, nabigo kayong maghimagsi. Malaking kasalanan, ang amulet ng buhay ay 1-0. 000 tael kada hawak. Dahil sa mukha ng tatay ko, 20 off na lang. Pwede ang paon at installment payment dito. Unahan na lang kayo, mabilis ang mauna. Yung may maliit na bigote sa unahan. Mukhang itim ang tuktok mo. Dapat mo munang hipuin ng 2 beses, pampaswerte. Anong? Yun yung maliit na prinsesa na muntik mabutas ng palaso kanina. Bakit siya nabebenta ng amulet ng buhay? Nakaluhod ako rito. Magpapasakop ba ako o naglalakbay lang sa temple fair? Suksya Otang, bumalik ka rito. Wag muna, prinsipe. Bago natanggap ng lingkod ang kautusan ng Ministry of War ngayong gabi, nahuli namin ito sa labas ng syudad. Ito yung suot ni Su Yingsu nung nawala siya noon. Personal niyang suot na jade bracelet. Bago mamatay ang deadly guard, sinabi niya na kung di makakatayo ang prinsipe. Sa ikatlong araw pupunta ka sa Duan Siyang Cliff para pulutin ang katawan ng prinsesa. Buhay pa si ina. Buhay pa si ina. Dalhin si Xiaotang. Kung sa loob ng 3 araw di ako babalik sa Prince Anne's mansion, lahat ng lupa at ari-arian ay mapupunta sa kanya. Hahaha, sige, magpakamatay kayo. Sa ilalim ng Duan Siyang Cliff, inihanda ko ang isang bitag na walang takas para sayo. Nakatago roon ang 3,000 kong Black Ops, at may 100,000 kilo ng itim na pulbura pa. Yung asawa mong mukhang pera, naka-chain siya sa bangin, giniginaw. Kapag lumapit ka ng kahit kalahating hakbang sa bangin, sisiguraduhin kong pasasabugin agad ang pulbura. Upang kayo'y sabay na magtagpo sa kabilang buhay. Buong pamilya ay magkakasama doon. Wag, prinsip. Bago pa lang gumagaling ang mga binti mo, plano ito ni Xiaoxuan para patayin ka. Hindi pwedeng mawala ang Diyosa ng digmaan sa dakian. Handang mag-alay ng buhay ang Death Battalion para kay prinsipe. Ako na lang ang magpapakamatay para kay prinsipe. Ba't ka umiiyak na parang may namatay? Hindi pa patay si tatay. Sino naman ang tinutukoy mong babagsak? Yuha! Tatay, niloko ka ng matandang yan. Si nanay, para lang sa 1-0 roast duck ng Kwanjud noon. Matagal na niyang sinanla ang tunay na jade bracelet. May bite mark ako mismo sa tunay na jade bracelet. Nabali ko yon nung tinesting ko ang tigas ng roast duck. Itong peking to, madulas at magaspang ang gawa. Walang duda, mumurahing peke lang to nabili sa kalye. Ha? Imposible yan, hindi pwede. Gumastos ako ng 3,000 tael para dito. Pinagawa pa sa pinakamagaling na jade carver. Eisen, ang daming nakaukit sa loob nitong pekya. Parang secret notebook. Nakaukit ang microcode. May vault sa ilalim ng Duan Siyang Cliff. Nakatago ang 1,000,000 tael na ginto ng Prince Yong. 100 kahong rere na paintings. Withdrawal code. Hari takpan ang lupa. Tigre. Ha? Suyingso talaga oh. Ni hindi nakalimutang ilagay ako sa bitag kahit tumatakas. Ha? Suyingso talaga oh. Kahit patakas na, nilinlang pa rin ako. Ipaabot ang utos ko. Sundin ng buong army. Puntahan agad ang Treasury Jail ng Ministry of Revenue. Lahat ng sako ng damo, dapat mahukay lahat para sa akin. Sumama sa akin papuntang Duan Siyang Cliff. Ah, ay. Death Battalion, handa na. Handa kaming sandan si Prinsipe hanggang Duan Siyang Cliff. Mag-angkat, 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 mag-angkat. Ano ba? Ito pa ba yung dating Elite Aeron Army? Umatras? Ay, he. Nanay ko ito. Mas galing pa siyang kumuha kaysa sa akin. Inay, nanay, hindi mo ba ako babayaran ng sustento? Su Yingsu.
Tagal nating di nagkita, asawa. Okay na ang mga binti mo. Congrats! Ha? Wala bang welcome gift, nanay? Ako pa ang tunay mong anak. Uy, anong tinitingin-tingin mo dyan? Buhatin na yan, kahit mas nauna siya, may utang pa rin siya sa akin. Kailangan pa niyang bayaran sustento ko. Yung parte niya, para sa akin din yun. Sandali, ako ang unang nakakita niyan. First come, first serve. Nanay, nagnanakaw ka na niyan. May royal plaque pa ako para mag-confiscate. Legal at ayon sa rules. Ito ang sako ng Prince Anne's Mansion. Lahat ng gold na ipinasok mo dyan, ari-arian ng mansion yan. Ayon sa batas, shared property ng mag-asawa, hati kayo. Zhang Bufan, kanino ka ba talaga? Galing mo bata, may pag-asa ka. Sumama ka sa akin. Ako ang accountant ng prinsesa. Anak, hiramin ko muna tong tao ah. Huwag, akin siya. Nanay, damay mo pati interes ng utang mong sustento sa akin.